Tuloy ang pagdating ng GMA News sa mga nangungunang balita ngayong Miyerkules. Hawak na raw ng PNP ang video na magpapakita ng pagsakay ni Senador Bato de la Rosa sa sasakyan ni Senador Robin Padilla para makaalis sa Senado noong Huwebes na madaling araw. Eksakto 1 linggo matapos ang gulo sa Senado, iginiit ng DILG na walang nangyaring pag-atake roon batay sa mga isinapubliko nilang CCTV footages. May unang balita ang kasama nating si Ivan Mayrina. Ito ang mga kuha ng CCTV na mangyari ang putukan sa Senado noong Miyerkules, May 13. Kita ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA, ang mga taga-NBI na nasa GSIS. General Aplasca called in the OSAA operatives, including the PNP and the Marines, and gave the order to lock and load. In his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which he proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering. General Aplasca did it in full view of the press. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire. However, he allowed them to follow. Maya-maya makikita si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na una nagpaputok. Mind you, there was nobody there. Gumanti ng putok kay sa NBI agent habang umaatras palayo sa mga taga-OSAA. Cover fire ang tawag dito ng pulisya hanggang sa nasundan pa ito ng sunod-sunod na putok ng baril. 44 na basyong nakuha ng pulisya na karamihan daw ay nanggaling sa loob ng Senado o sa pwesto ng OSAA. Per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning, meron tayong 4 na shooter. Bukod kay Aplasca, tukoy na raw nila ang iba pang nagpaputok ng baril. Inilabas din ng PNP ang CCTV sa GSIS. Nasa 29 na mga taga-NBI ang nakadeploy sa GSIS, nakatabi lang ng Senado. Malinaw daw na hindi naka-tactical gear o wala sa formang makikipagbakbakan ng mga taga-NBI. Taliwas na naging galaw ng OSAA at ng mga kasama nilang Marines. Kasunod daw ito ng hiling ni GSIS President Arnulfo Veloso na naalarma sa mga nangyayari sa Senado at matapos manawagan ng suporta ni Senador Bato de la Rosa. May mga lagusan kasi mula sa Senado papasok sa GSIS at malalagay sa peligro ang mga mamahaling painting na nasa loob at ang seguridad ng gusali kapag nagkagulo sa Senado. Pero bago pa raw yan, umaga pa lang, ay may ginagawa ng pagpapaigting ng seguridad ng GSIS sa kanilang mga lagusan. Alam daw ito ng maintenance management ng GSIS at Senado. They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all the doors of the Senate of the GSIS connecting to the Senate. So, hindi gulatan to . At base raw sa resulta ng kanilang investigasyon, malinaw niya na walang nangyaring pag-atake sa Senado. All evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. Taliwas ito sa nauna na iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano. I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. Isa raw gun-related incident ang nangyari. Sa kabila ng sumpina na isumite ang kanyang ginamit na baril, hindi raw sumipot sa CIDG si Aplasca. Sinisikap namin makuha ang kanyang panig, gayon din si Cayetano tungkol sa mga pahayag ng DILG. Naniniwala rin si Senador Raffy Tulfo na walang nangyaring pag-atake. Nagkaroon ng kaguluhan dahil may nagpaputok. Doon naman nag-umpisa . So, literally, if you look at the perspective on a military perspective, for me, walang attack doon. Kasi, nag-warning shot, sabi ni Sergeant Arms . Tapos ngayon, gumanti itong isa. So sila lang ang nag-aaway, dalawa. Walang kinalaman yung mga senators. Panawagan ng mga senador, magkaroon ng malawak, impartial at komprehensibong investigasyon. Just to be fair, I want to see the independent investigation. Meaning dapat ang Senado rin maimbestigahan. Of course, NBI dapat rin maimbestigahan para pantay. And ang importante ngayon, malaman natin kung sino yung mga may gumawa nito or nagkamali. At yung reforms, paano natin maiwasan to? Kasi
ayaw na natin maiwasan to eh. Buti na lang Ayaw na natin nasaktan. No? Ayaw natin maulit to. Ang ombudsman pinapasumite ang mga pangalan ng media na nasa Senado noong May 13 hanggang 14. Hawak na rin daw ng pulisya pero hindi pinakita ang pinakamahalaga ebidensya. Ang pagsakay umano ni De La Rosa sa puting SUV na pag-aari ni Senador Robin Padilla. Ang puting SUV yung sasakyan na nakuhanan ng GMA News sa lumabas sa Senado noong alas 2:30 na madaling araw noong May 14. Po, sasakyan ko po yan. Kinumpirma ni Padilla na sa kanya ito. Sa panayam ng 24 oras, binigyan din ng DOJ na ang paglabas si Senador De La Rosa sa Senado ay nangyari habang siya ay nasa protective custody nito. The Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner. Na pag-aari. Makita na natin yung video nun. Simpleng pagkakaintindi po namin, no? Nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat, pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina, GMA News. Tumaas na mahigit 20% ang net worth ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos nitong 2025 kumpara noong 2024. Batay sa latest nilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Narito po ang aking unang balita. Sa joint filing ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa pagtatapos ng taong 2025, halos 476 million pesos ang kanilang idineklarang net worth. 22% mas mataas yan kumpara sa mahigit 389 million pesos na idineklara nilang net worth noong 2024. At higit na mas mataas kung ikukumpara sa kanilang net worth ng maging Pangulo si Marcos noong June 2022 na nasa mahigit 329 million pesos. Halos 45% increase ito mula 2022. Walang idineklarang liabilities ang mag-asawang Marcos, pero makikita na bumaba ang kanilang idineklarang real properties mula sa mahigit 142 million pesos noong 2024, naging mahigit 120 million pesos noong 2025. Nabawas sa listahan ng kanilang real properties ang isang residential lot sa Laguna na may acquisition cost na mahigit 21 million. Tumaas naman ang cash on hand and in bank ng mag-asawa. Higit doble ang itinaas mula mahigit 38 million noong 2024, naging mahigit 98 million pesos noong 2025. Tumaas din ang kanilang investments, pati na ang kanilang jewelry. Deklarado rin ang mga paintings na dumami ang bilang mula 126 noong 2024, naging 138 noong 2025. Kabilang ang mga obra ng mga maestrong sina Ben Cabrera o Ben Cab, Fernando Amorsolo, Arturo Luz, pati na ang isang likha ni Jose Rizal. Pinakamahalang obrang Ocean Gem ni Jose Hoya noong 1976 na nakatalaga sa halagang 19 million pesos. Pero tulad ng kanilang ginagawa ng ilang taon na, dalawang dinedeklarang net worth ng mag-asawang Marcos. Hiwalay sa net worth na nakabase sa alituntunin ng CSC. May net worth din sila na base naman sa appraisal ng Cuervo Appraisers, isang pribadong asset valuation company. Nakabase naman ito sa current fair market value. Kung ito ang pagbabaseha na nasa 1.457 billion pesos ang net worth ng mag-asawang Marcos, halos 1 bilyong pisong mas mataas kaysa sa kanilang net worth base sa CSC guidelines. Base sa Cuervo Appraisers, ang kanilang real properties nasa mahigit 1.029 billion pesos, higit na mas mataas sa 120 million pesos na nakadeklara base sa CSC guidelines. Ang kanilang personal properties nasa mahigit 427 million sa Cuervo Appraisers, kumpara sa mahigit 355 million base sa CSC guidelines. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News. Formal lang itinalaga ng International Criminal Court ang abogadong si Kate Gibson bilang Associate Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa ICC Registry, hiniling ito ng bagong lead counsel ni Duterte na si Peter Haynes nitong May 18.
At batay sa International Bar Association, si Gibson ay naging abogado na akusado ng war crimes sa Democratic Republic of Congo, kung saan nakatrabaho niya si Haynes. Nauna na rin kinilala ng ICC si Haynes bilang lead counsel. Nilabas ang ICC ang dokumento kung saan itinalaga ng dating Pangulo si Haynes bilang abogado niya, pati ang formal na pagtanggap ni Haynes sa posisyon. Baging 10,000 delivery riders ang nakatakdang makatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD sa special payout ngayong araw. Live mula sa Las Piñas, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Good morning, naka-standby na rito at nakapila ito mga delivery riders na mga nakaschedule na makatanggap ng ayuda mula sa DSWD. Ikalawang araw ng special payout ngayon para sa delivery riders dito sa Las Piñas. May 10,153 na mga rider ang nakatakdang mabigyan ng tig 5,000 pesos na cash assistance. Hanggang bukas ang payout ng DSWD. May 9,000 naman na mga rider ang nakaschedule mabigyan bukas. May nakapila pa rin sa labas hanggang ngayon pero umuusad naman ang pila. Kailangan ipakita ang driver's license pati ang screenshot ng schedule para ngayong araw. Para sa ilang rider na nakausap natin, mahalagang tulong ito para pandagdag sa kanilang mga pangunahing pangangailangan, lalo at mahirap pa rin daw ang mga gastusin ngayon. Pakinggan natin ang pahayag ng mga nakausap nating mga rider. Pinakamalaking bagay po sa amin to para makatulog sa pang-araw-araw namin panggastusin. Bili ako ng 1 kilong, isang kaban ng bigas. Tapos pagkain mamayang umaga, abot yun ng 1 linggo. Okay. Igan, ito nakikita ninyo ngayon, ganito karami ngayon yung mga nakapila rito. So karamihan ito, mga naproseso na, naghihintay na lang ng kanilang turn para mabigyan nga nitong cash assistance. Ito ang unang balita mula rito sa Las Piñas. Bam Alegre, GMA News. Muling lalayag ang barkong MV Aurora ng multi-awarded GMA Pictures 1999 film na Muruami. Mapapanood ulit sa big screen sa June 3 ang obra ng National Artists for Film and Broadcast Arts na sina Marilu Diaz-Abaya at Ricky Lee. Sa special screening ng remastered at digitally restored film, nagka-instant reunion ang cast at creatives na naparemines sa kanilang shooting days sa Bohol. Present sa screening ang Muruami ang ilang kapuso executives sa panguna na GMA Senior Vice President for Public Affairs at Executive Vice President for GMA Pictures, Nessa Valdelion. Ang Muruami ay pamamaraan sa pangingisda na ginagamitan ng mga bato o bakal sa pagpukpok ng coral reef para lumabas sa mga isda. Hinuhuli ang mga nabulabog na isda at iba pang lamang dagat gamit ang malaking lambat. Ayon sa cast, mainam na ipalabas muli ang pelikula para mapanood ng mga nakababatang henerasyon, lalo't tumatalakay ito sa mga isyu ng lipunan. Classic yan. Don't miss it. It's one of my favorites actually. Oh, Muruami.